try nating i-upgrade itong ating small form factor na HP Compact DC5850. Bali ano siya, bumigay na yung power supply niya, yung original yung power supply. Ito. Ngayon wala tayong mabilan. As in talagang yun ang mahirap sa mga ganitong CPU. Yan, sobrang hirap niyang hanapan ng power supply. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin siya ng standard power supply. Meron tayong nabili na medyo mas mura pa to. Yan, yung ganitong power supply. Standard siya. Micro ATX na CPU. Yan. Yan, balik itong original, nasa 300 watts lang to. Ang ipapalit natin, ito 600 watts. Tama ba? Ayun, tama. 600 watts ipapalit natin. Para pwede natin siyang lagyan ng video card. Yan, meron siyang PCIe slot 16X. Ang maximum na upgrade na processor para dito sa ganitong model ay hanggang Phenom 4. Kayang-kaya niya na quad core. Nandun sa ano ko na lang yung link sa description kung hanggang saan pwedeng i-upgrade yung processor nito. Okay, then eto, pag kadalasan yung mga ganitong klase ng CPU, pag nagpalit tayo ng processor dito, o kaya pag nagpalit tayo ng power supply, meron kasing sensor yan. Yan. Tapos magpo-prompt siya ng error na fan not detected. Gagawan din natin ng tutorial kung paano nating madi-disable yon, o syempre mape-prevent para hindi abala yung magpe-press ka pa ng F1 para lang mag-continue siya mag-boot sa Windows. Okay. Patong na lang muna natin dyan para sa demonstration lang. And then itong power supply na generic 600 watts. Dito sa original na power supply, meron tayong ikinat dito na sensor. Ito yung niya, fan sensor. Ito, pag inalis mo to, gagana pa rin siya sa ibang power supply. Ang problema, lagi siyang kailangan press mo pa yung F1 para mag-continue ng booting. Ngayon, para hindi na abala sa... Kasi nga, kaya pala, ayun, ma-explain ko lang. Kaya, nagpo-prompt siya ng F1 kasi since pinalitan natin siya ng ibang power supply, itong generic kasi na power supply o standard na power supply, walang ganito syempre. Sa mga branded lang nilalagay ng ganito. Ito kasi parang dito, ito sensor lang dito sa fan para na i-adjust dun sa BIOS yung speed. Ang gagawin natin, ganun na rin ang gagawin natin. Pinutol ko na to. Yan, pinutol ko na. Nakita nyo naman. Then, ito lang ang kailangan natin. I-connect natin ngayon itong fan na to. Maglalagay na tayo ng external fan para hindi na siya abala na magpo-prompt pa ng F1 pag mag-boot. Ito yung fan, galing to do sa mga lumang processor ng AMD din. Yung sa mga AM2. Makakakuha kayo nito. Bali, ito yung plus, positive, negative, ito plus, ito. Positive, negative, tapos dito sensor. Yung ibang fan naman, parang walang pinagkaiba dito sa PSU fan din to sa standard, yung malalaking fan. Ang gagawin mo rin lang, ito yung main supply, 12 volts. Tapos dito yung sensor. Ganon din dito, pero ito since tatlo to, ito, wala ang power dito, maglalagay tayo ng extra na power dito. Ililipat natin itong isa o magdadagdag tayo ng isang yellow dito na positive 12 volts. Tapos ito kasi yung sensor niya talaga. Yan yung sensor. Mamaya maintindihan nyo pagka pinagdugtong-dugtong natin para madali nyo masundan. I-try nga, bali sa ngayon, i-try muna natin siyang i-boot o i-on na ito ang gamit, itong generic o standard power supply. Yan. Hindi ko muna nilagay yung hard drive kasi syempre saka natin ikakabit pag
pag okay na. Yan, boot natin. Yan. 5 ano? Ito yung ano, yung aalisin natin, yung 515 power supply fan not detected. Tapos magbo-boot naman siya kaso i-press mo pa yung F1. Pwede naman ganon, pero syempre 'di ba, medyo hassle kaya gagawa tayo ng simple fix gamit itong mga fan na to. Yan. Kahit anong fan, basta may yung fan na pang-processor o kaya pang rear case, pwede nating ikabit diyan. Basta may sensor na ganito. Sa mga Intel kasi, ito pala yung sensor, ito plus minus. Yellow yung positive, black yung negative. Ito yung ano, yung sensor plug natin. Bali ito, dadagdagan natin to ng isang wire dito kasi dito, ito yung wire ng positive 12 volts. Ito yung negative. Hindi ito isinama kasi nasa loob ng built-in PSU nung DC5850 yung ano, yung fan talaga. Kaya inalis nila rito. So magdadagdag tayo, kakahoy tayo dito sa galing sa CPU fan ng Intel. Kunin natin tong plus. Kadalasan ang positive yellow. Pero ano, sa power supply standard Pero sa mga sensor kasi kadalasan green, blue, minsan yellow din. Kaya minsan confusing Depende sa model. Lipat natin to dito. Ano ba? Ayun. Yan. So may positive na tayo. Yan. Ito, hindi na natin isasama to. Pagdudugtungin natin itong ano. Ito sample lang hindi ko muna ito i-fix. Hindi ko muna lalagyan ng tape o shrinkable tubes. Ito yung negative. Ito yung positive. Yellow. Tapos lastly, ito yung sensor. Dito sa mga ano, kung ganito makikita nyo na fan na makukuha nyo, na pwede nyo ikabit dun sa ating DC5850. Ang sensor neto, itong green ito positive, ito yung negative. Dito naman sa mga Athlon, sa mga AMD fan, ito standard. Positive red, negative black. Tapos ang sensor blue. Minsan may nakikita rin ako ang sensor mga kakaibang kulay mga white minsan. Dito tulad nito, white ito. Yung sa DC5850. Ayan, didikit lang natin dyan. Yan, sensor. Ito, no connection kasi wala tayong fan na yun nga, yung may speed adjustment. Ayan, saksak na natin dito sa ating DC5850. Tapos dito natin siya ikakabit para maghihigop na lang siya ng init do sa casing. Tulad na sinabi ko kanina, hindi ko muna i-fix siya for testing purposes lang. Yan, iwasan lang natin madikit syempre. Para magpo-protect naman yung board kung sakali may mag-short dito. Hindi siya gagana. Yan, dyan muna. Okay, on natin. Umikot na siya. Boot na. Yan, kung mapansin nyo, hindi na siya nag-prompt. Okay na. Hindi lang nakakabit yung hard drive kaya ganyan. Pero hindi na siya kailangan mag-press ng F1. Wala na siyang 515 error.
dahil doon. Yan. Oops. Close up lang natin. Ito. Yan, dyan siya nakasaksak guys. Yan, para malinaw. No connection. Isang side. Whoop. Yan. Pag ganyan yung fan nyo, ayan, pwede na kayo magpalit kahit anong power supply ang gusto nyo ipalit. Kahit yung mga generic o mga 2-rated na malalaking power supply na standard sa mga desktop CPU. Yan, 600 watts na to. So pwede na tayo maglagay dito ng medyo mataas-taas na specs ng video card natin. Yan, yung mga GTX natin pwede na dyan. Kayang-kaya niya i-drive. Yan, kung gusto niyo naman ma-retain yung dating original nito na power supply, pwede natin i-modify yan. Tatanggalin natin yung board, ililipat natin dun sa original. Kasi kasyang-kasya naman itong board nito dahil mas maliit ito kaysa dun sa built-in board ng original nitong power supply. Ito kasi yung original. Yan, kasyang-kasya dyan sa loob. Yun yung sunod natin gagawin tutorial pag gusto mo na parang maging standard na lang siya. Standard pero original yung casing na gamit. Ito. Tapos yung fan magagamit na rin natin kasi kung mapapansin nyo yung fan, yan, kompleto. May speed adjustment din siya. So, ngayon, i-try natin na i-adjust yung fan speed kung gagana yung fan na to doon sa BIOS. Sa BIOS kasi na pwedeng mo i-adjust yan. Start lang natin. Ito yung tinutukoy ko. Yan. Thermal. Ito yung paborito kong feature nito eh. Yan. Kung mapapansin nyo, pag ina-adjust natin to, lumalakas yung blower nya. Yan, gumagana itong harap. Pero itong likod, standard na lang yung ano niya, yung takbo niya. Sakto lang. Baba na natin yung adjustment. Kadalasan setting ko dyan, yan lang 1 or 2. So again guys, applicable lang tong upgrade na to sa mga 24 pins na power supply, yung standard. Basta yung slim na desktop nyo, pagka yung mga ganito, yung same sila talaga halos. Ano kasi ito eh, 20 plus 4. So 24 pins. Tapos ito same din. Yung mga power supply kasi na generic o yung standard, natatanggal yung ganyan. Ayun, pasok pwede. Pwede nyo i-upgrade siya ng ganito na mas mataas na watts. Kasi ito talaga ang baba ng watts nito eh. Kaya pag naglagay, pwede kang maglagay ng video card. Kaso may limit din syempre sa wattage na ilalagay mo na konsumo ng video card mo. Siguro gagana lang sa una yon pero hindi rin tumatagal sa experience ko. Kaya ngayon magagamit nyo na yung mga slim nyo, kaso nga lang pag ganitong kalaki yung power supply na standard na ganito, eh nakalawit na sa labas lang siya, pero at least magagamit nyo. Kaya mas maganda, meron din namang standard na maliit tulad ng pinandemo natin na pwede siya mag-fit, na pwede nating tanggalin itong board dyan na sa loob ng mga standard na maliit na power supply, tas ilalagay na lang natin dito sa loob kung gusto nyo talaga na yung natatakpan yung slim nyo na casing. Yun ang sunod nating gagawing project dito. O kasi saktong-sakto lang kasi yung board na maliit na to eh, kasyang-kasya talaga dito sa loob na to. Parang stock na siya. Tsaka siyempre, kung bibili ka rin ng power supply na ipapalit natin na standard, eh yung mga magagandang klase na para siyempre mas matagal-tagal siya masisira. Sa ibang unit na hindi ganito yung standard, hindi standard yung socket, eh meron pa rin namang option. Nakakabili na kadalasan sa Lazada at Shopee ng converter, yung parang 24 pin to
Yung parang small, yung maliliit. Kasi may mas maliliit na ganito talaga na parang miniaturized na ganito eh. Siyempre, parang sa kanila lang bibili ng power supply, pero ang dali na ng hack nun. May nabibili na. Isasaksak mo na lang dito, tapos isasaksak mo doon sa board niya na sobrang liit, halos half lang halos na ganun. Minsan nga parang may nakita pa ako, parang 8 pins lang na kinonvert, na converter na para sa mga ganitong klase sa standard. Okay, yun lang guys. And comment lang sa mga sa pag hindi kayo naintindihan, huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo sa natin, sa video natin. Okay, thanks for watching.